Basura. Iyan ang turing nila sa akin sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Isang babaeng binili ang sinapupunan para sa kanilang yaman. Pinanood ko si Dave na tumalikod habang kinakaladkad ako ni Doña Mercedes sa labas ng gate sa gitna ng unos. Hindi sa akin ang batang iyan, sigaw niya. Hindi nila alam, ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay mitya ng aking pagbangon. Sino ang tunay na luluhod kapag ang katotohanan ay isinilang na sa gitna ng hirap? Basura ka lang sa buhay ni Dave, Marife? Akala mo ba ang isang hamak na tindera ng isda ay pwedeng maging reyna sa mansyong ito? Heto ang katotohanan. Hinding-hindi magiging isang alkantara ang batang iyan dahil bunga lang siya ng iyong kalandian. Ang matinis na bulyaw ni Veronica ay tila isang matalim na kidlat na gumiit sa katahimikan ng marangyang salas. Kasunod nito ay ang marahas na paghampas ng isang puting papel sa mukha ni Marife, isang pekeng DNA test result na sadyang hinabi ng kasinungalingan. Napatigil ang mundo ni Marife. Nanigas ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang mangkok ng mainit na tinolang manok na punong-puno ng sili at luya, ang paboritong putahe ni Dave na 3 oras niyang maingat na inihanda. Kaninang madaling araw pa siya gising, tiniis ang hapdi ng sugat sa kanyang mga daliri mula sa paglilinis ng isda sa palengke para lang may pambili ng mga pinakasariwang sangkap. Inalay niya ang bawat butil ng kanyang pagod sa pag-asang sa gabing ito. Sa pagtikim ni Dave ng kanyang luto, ay mararamdaman nito ang katapatan ng kanyang puso na hindi nakasulat sa anumang kontrata. Ngunit ang mainit na sabaw ay dahan-dahang tumalsik sa makintab na marmol na sahig ng tabigin ni Doña Mercedes ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagbasag ng porselana ay tila bahudyat ng pagkadurog ng huling piraso ng dangal ni Marife. Lumayas ka. Hindi ko hahayaang dungisan ng isang amoy isdang gaya mo ang pangalan ng aming pamilya. Ang bulyaw ng matanda, bago nito marahas na isinampal ang kanyang mga diamante sa namumutlang pisngi ng dalaga. Naramdaman ni Mary Faye ang mabilis na panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pighati. Tumingin siya sa dulo ng hagdan kung saan nakatayo si Dave. Ang lalaking minsang nagparamdam sa kanya na siya ay higit pa sa isang bayarang sinapupunan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang salitang lumabas sa mga labi ni Dave. Ang lamig sa mga mata nito ay mas matindi pa sa yelong nanunuot sa buto. Ang katahimikan ni Dave ay tila isang hatol ng kamatayan na tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ni Marife. Dahan-dahang yumuko si Marife upang pulutin ang iilan niyang gamit na isinilid sa isang lumang plastic bag. Ang bawat hakbang niya palabas ng dambuhalang tarangkahan ng mga alkantara ay tila pag-iwan sa kanyang sariling kaluluwa. Sa labas, sinalubong siya ng marahas na hagupit ng ulan at ang nakabubulag na kislap ng kidlat. Wala siyang payong, wala siyang sapin sa paa, tanging ang bigat ng kanyang dinadalang sanggol ang kanyang sandigan sa gitna ng unos. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, nagsimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ang tawag mula sa pampublikong ospital. Miss Di Malanta, kailangan niyo pong makarating dito ngayon din. Hindi na po maganda ang lagay ng tatay niyo. Kung hindi po tayo makakabayad ng deposito para sa operasyon sa loob ng 1 oras, baka hindi na niya kayanin. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ni Marife at tumama sa putikan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kalsada, basang-basa, wasak
at mag-isa. Ang pait ng katarungang ipinagkait sa kanya ay tila naging isang matigas na semento na dahan-dahang lumulunod sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan ko ba kailangang yakapin ang sakit na dulot ng mga taong ang tanging alam ay bumili ng buhay? At sapat ba ang pag-ibig ng isang ina upang hilumin ang sugat ng isang pusong itinapon na parang basura sa gitna ng bagyo? Ang amoy ng lansa ng dagat at krudo ng mga bangka sa Navotas ay tila isang malupit na paalala kay Marife na ang kanyang panandaliang pananatili sa karangyaan ay isa lamang masamang panaginip. Pagbaba niya sa tricycle, ang putik sa kalsada ay agad na kumapit sa kanyang mga paang wala ng tsinelas. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang tiyan. Tila ba ito ang kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya? Sa bawat hakbang niya patungo sa kanilang maliit na barong-barong, nararamdaman niya ang matatalim na tingin ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga bulong-bulungan ay tila ba mga lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Ayan na pala ang ambisyosang si Marife. Akala mo kung sinong naging donya, heto't balik palengke rin pala ng may bitbit na tiyan. Ang malakas na parinig ni Aling Susing habang nagbabayad ng utang sa tindahan. Ang bawat tawa ng mga tao sa paligid ay tila mga sampal na mas masakit pa sa ginawa ni Doña Mercedes. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pait ng kahihiyan ay tila naging isang malaking bara sa kanyang dibdib. Pilit niyang itinuwid ang kanyang balikat kahit na ang bawat buto sa kanyang katawan ay sumisigaw na sa pagod. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, inabutan niya ang kanyang amang si Mang Sam na pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Ang anyo ng matanda ay tila ba isang tuyot na dahon na anumang sandali ay tatangayin na ng hangin. Mabilis na lumapit si Marife at dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng ama, mga kamay na puno ng kalyo at nanginginig sa hina. Tay, nandito na po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Ang pabulong na pangako ni Marife habang pilit niyang nilulunok ang kanyang sariling mga luha. Sa kabilang dako, sa dulo ng madilim na eskinita, isang itim na sasakyan ang nanatiling nakaparada. Sa loob nito, nakatitig si Dave sa kinalalagyan ni Marife. Ang kislap ng mga ilaw sa palengke ay sumasalamin sa kanyang mga mata na punong-puno ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Dave ang biglang paninigas ng kanyang puso nang makita niya si Marife na nagbubuhat ng isang mabigat na batya ng isda upang ilako sa kalsada sa kabila ng kanyang kalagayan. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang itanong kung totoo ba ang lahat ng bintang ni Veronica, ngunit ang alaala ng pagkakanulo sa kanya noon ay tila isang dambuhalang pader na humaharang sa kanyang damdamin. Nang sumapit ang hapon, sinalubong ni Marife ang kanyang ama upang ibigay ang iilang baryang kinita niya para sa gamot. Ngunit bago pa man niya maiabot ang pera, isang grupo ng mga lalaking naniningil ng utang ang marahas na pumasok sa kanilang bakuran. Mang Sam, nasaan ang pambayad nyo? Sabi nyo ang anak nyo ay nakakuha ng mayamang asawa, nasaan na ang pera? Ang bulyaw ng isa sa mga lalaki, sabay sipa sa isang lumang silya. Naramdaman ni Marife ang paghinto ng pag-ikot ng mundo nang makita niya ang biglaang pagpula ng mukha ng kanyang ama. Dahan-dahang napahawak si Mang Sam sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang marahas na pagsisikap. Tay, pakiusap, huwag po. Ang hiyaw ni Marife
na tila isang panaghoy na bumasag sa ingay ng palengke. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng katawan ni Mang Sam sa sahig ay tila bahudyat ng tuluyang pagguho ng mundo ni Marife. Ang bawat patak ng pawis at luha ay tila ba nawalan na ng saysay sa harap ng dumarating na kadiliman. Isang maliit na piraso ng panyo, iyan ang tanging naiwan ni Marife sa loob ng aking sasakyan. Ngunit ang bigat nito ay tila ba isang dambuhalang semento na dahan-dahang dumudurog sa aking pagkatao. Ang boses ni Dave ay tila isang basag na bulong habang nakatitig siya sa puting tela na may borda ng maliit na bulaklak. Isang simpleng bagay na pag-aari ng babaeng itinapon niya sa gitna ng unos. Nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina sa pinakamataas na palapag ng Alcantara Tower, kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga hiyas na nagniningning. Ngunit para sa kanya, ang lahat ng karangyaang ito ay tila naging isang malamig na libingan. Naramdaman ni Dave ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang pait ng pag-aalinlangan. Naalala niya ang maamong mukha ni Marife noong gabing pinalayas siya. Ang mga matang hindi nagsisinungaling kahit na ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa kanyang kasalanan. Dahan-dahang hinaplos ni Dave ang panyo. Ang amoy ng sariwang isda na dati ay kinasusuklaman niya, ngayon ay tila naging isang pamilyar na bango na nagpapaalala sa kanya ng katapatan ni Marife. Sa bawat kumpas ng kanyang mga daliri sa tela, nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling konsensya. Inisip niya ang bawat gabing nagpuyat ang dalaga upang asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan ng walang hinihinging kapalit. Ang bay ng nakaraan, ang sakit ng pagkakanulo ni Veronica, ay tila ba naging isang makapal na pader na humarang sa kanyang kakayahang makakita ng tunay na kabutihan. Josh, why are you still holding on to that piece of rag? It's dirty, just like the owner. Ang mapanuyang boses ni Veronica ay biglang bumasag sa katahimikan ng opisina. Pumasok ang babae na suot ang isang pulang bestida na tila ba nagniningning sa tindi ng kayabangan. Ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay lumikha ng isang ritmo ng kaba sa dibdib ni Dave. Lumapit si Veronica at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Dave. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ng binate. Kalimutan mo na siya. The DNA results don't lie, Dave. Sinubukan ka lang niyang gamitin para sa pera ng pamilya mo. Naramdaman ni Dave ang biglang paglamig ng kanyang dugo sa bawat salita ni Veronica. Gusto niyang maniwala, gusto niyang maging matatag, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panunumbat. DNA results can be bought, Veronica. Pero ang dangal, hinding-hindi. Mahinang sagot ni Dave. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Sa mga sandaling iyon, ang kislap ng galit sa mga mata ni Veronica ay panandaliang sumilip bago mabilis na napalitan ng isang huwad na pag-aalala. You're just tired, love. Masyado ka lang nadadala ng emosyon dahil sa bata. Let's just focus on our wedding. Ang pabulong na gaslighting ng babae bago ito dahan-dahang lumabas ng silid. Nang muling bumalik ang katahimikan, itinuon ni Dave ang kanyang pansin sa kanyang laptop. Ang tunog ng mabilis na pagtipa ng kanyang mga daliri sa keyboard ay ang tanging naririnig sa madilim na opisina. Gamit ang kanyang talino bilang isang matagumpay na negosyante,
Sinimulan niyang halongkatin ang mga bank records ng kanilang family doctor, si Dr. Arieta. Ang bawat kislap ng screen ay tila ba nagbubukas sa isang madilim na lagusan ng katotohanan. Naramdaman ni Dave ang panunuyo ng kanyang bibig nang mapansin ang isang kahina-hinalang transaction. Isang malaking halaga ng pera na pumasok sa account ng doktor ilang oras bago ilabas ang DNA test results ni Marife. Ang perang iyon ay nanggaling sa isang offshore account na may pangalang pamilyar sa kasaysayan ng pamilya ni Veronica. Naramdaman ni Dave ang marahas na paghampas ng kaba sa kanyang dibdib. Tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay dahan-dahang nagkakabitak. Ang bay ng kasinungalingan ay dahan-dahan na ring bumubukas sa kanyang paningin. Tumingala siya at nakita ang portrait ng kanyang namayapang ina sa dingding. Ang mga mata nito ay tila nagbababala sa kanya na ang katarungan ay mayroon laging malupit na kapalit. Sapat ba ang isang kahina-hinalang transaksyon upang linisin ang mantsa ng aking kawalang hiyaan sa harap ni Marife? O ang pagkakatuklas kong ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang makuha ang kapatawaran ng babaeng sadyang binaliwala ko? Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagguho ng imperyong itinayo sa mga kasinungalingan. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Navotas ay tila ba hudyat ng katarungang nais ng kumawala sa kailaliman ng lupa. Dahil sa gabing ito, ang isang bagong buhay ay isisilang sa gitna ng unos at pait. Ang marahas na hampas ng ulan sa butas-butas na yero ng maliit na dampa ay lumilikha ng isang nakakarinding ingay. Tila ba sadyang nilulunod ang bawat panaghoy ni Marife. Nakahiga ang dalaga sa isang manipis na banig sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa magaspang na kamay ni Mang Isko, ang matandang kapitbahay na tanging nanatili sa kanyang tabi nang talikuran siya ng lahat. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga kandilang aandap-andap ang bumabalot sa silid, isang mundong napakalayo sa mabangong hospital suite na ipinangako sa kanya noon sa loob ng kontrata. Naramdaman ni Marife ang isang matinding pananakit sa kanyang puson, isang hapdi na tila ba dahan-dahang pinupunit ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat butil ng malamig na pawis sa kanyang noo ay humahalo sa mainit na luhang hindi na niya kayang pigilan. Sa bawat pag-ire niya, naaalala niya ang bawat salitang binitiwan ni Doña Mercedes, ang bawat tawa ni Veronica, at ang nakabibinging katahimikan ni Dave. Ang bawat saksak ng sakit sa kanyang katawan ay tila ba naging gasolina na lalong nagpaalab sa kanyang determinasyong mabuhay para sa kanyang anak. Tay, pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Ang garalgal na bulong ni Marife sa kanyang ama na ngayon ay walang malay sa kabilang sulok, habang ang bawat hininga nito ay tila nakikipagkarera sa kamatayan. Iri pa, Marife. Kaya mo yan, Irog. Huwag kang susuko sa unos na ito. Ang madiing pakiusap ni Mang Isko habang ang bawat ugat sa kanyang noo ay nagniningning sa tindi ng pag-aalala. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Marife ay tila ba sumasabay sa ritmo ng kulog sa labas. Sa isang huling marahas na pagsisikap, sa gitna ng pinakamalakas na dagundong ng langit, ang isang matinis at malinaw na iyak ay umalingaw-ngaw sa buong dampa. Ang tunog ng unang hininga ng kanyang anak ay tila ba musikang nagpatahimik maging sa nagngangalit na bagyo sa labas.
Isang malusog na sanggol na lalaki ang inilapag ni Mang Isko sa dibdib ni Marife. Naramdaman ng dalaga ang init ng balat ng kanyang anak. Isang init na tila ba tuluyang nagpahilom sa lahat ng latay ng kahihiyang kanyang tinamo. Habang dahan-dahang dumidilat ang maliliit na mata ng sanggol, nakita ni Marife ang anyo ni Dave, ang parehong hugis ng ilong, ang parehong talas ng mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, wala itong kontrata, wala itong yaman. Ang tanging dala ng bata ay ang katotohanang siya ay bunga ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging kasinungalingan para kay Marife. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay biglang nabasag nang mapansin ni Mang Isko ang isang aninong nakatayo sa labas ng kanilang bintana. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ang kislap ng isang lens ng camera na kumuha ng larawan sa anyo ni Marife at ng kanyang bagong silang na anak. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang mabilis na tumalikod at naglakad palayo patungo sa isang naghihintay na itim na sasakyan. Naramdaman ni Marife ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Tila ba ang bay ng mga Alcantara ay muling bumubukas upang siluin ang huling pag-asang kanyang tangan. Sapat ba ang pagsilang ng isang bagong buhay upang itaboy ang mga anino ng kasakiman? O ang batang ito ay siya ring magsisilbing mitya ng isang mas marahas na digmaang kailanman ay hindi na matatakasan ni na Marife at Dave? Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan palayo sa dampa ay tila ba hudyat na ang katarungan ay mayroon pa ring malupit na kaaway na nagmamasid sa dilim. Dahan-dahang humupa ang ulan sa Navotas, ngunit ang lamig sa loob ng dampa ay tila nanunuot pa rin sa buto ni Marife habang nakayakap sa kanyang bagong silang na anak. Ang bango ng sanggol ay humalo sa amoy ng tuyong dahon at usok ng kandila. Sa isang sulok, nakaupo si Mang Isko. Pinagmamasdan ang dalaga ng may malalim na pighati at katuwiran sa kanyang mga mata. Ang bawat buntong hininga ng matanda ay tila ba may bitbit na mabigat na pasanin mula sa nakaraan. Isang nakaraang sadyang ibinaon sa limot ng karangyaan ng mga Alcantara. Marife, anak, kailangang malaman mo ang katotohanan. Hindi ka lang basta napadpad sa buhay ni Dave dahil sa aksidente. Mahinang panimula ni Mang Isko. Ang boses niya ay nanginginig gaya ng tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Tumayo ang matanda at dahan-dahang lumapit sa isang lumang baul na yari sa nara na nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Ang tunog ng pagpihit ng kinalawang na trangka nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila ba isang hiyaw ng isang lihim na handa ng muling huminga. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang ilabas ni Mang Isko ang isang maliit at kupas na recording device at isang larawan. Dati akong driver ng ama ni Dave, si Don Alejandro. Nakita ko kung paano sadyang pinagpalit ni Mercedes ang mga gamot ng tunay na ina ni Dave upang ito ay tuluyang mawala. Ang bulyaw ng katotohanan mula sa labi ni Isko ay tila ba isang marahas na sampal kay Marife. Namanhid ang buong pagkatao ng dalaga habang tinititigan ang larawan, ang anyo ni Isko na bata pa, kasama ang isang magandang babae na may mga matang kawangis ng kay Dave. Ang bawat salita ni Mang Isko ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sabay ng kasinungalingang bumabalot sa mansyon ng mga Alcantara. Inabot ng matanda ang recorder kay Marife. Ang malamig na bakal nito ay tila nanunuot sa balat ng dalaga. Diyan nakatago ang huling pag-uusap ni Alejandro at Mercedes bago mamatay ang Don.
Pinagtangkaan din nilang patayin ako dahil sa nalaman ko, kaya't pinili kong magtago rito sa Navotas sa loob ng maraming taon. Pagpapatuloy ni Isko, ang mga luha ay mabilis na naguunahan sa kanyang kulubot na pisngi. Naramdaman ni Marife ang mabilis na pintig ng kanyang puso, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na katarungang nais ng kumawala sa kanyang dibdib. Ang bay ni Doña Mercedes ay hindi lamang pala tungkol sa kanya, kundi tungkol sa isang buong buhay ng panlilinlang na sadyang ninakaw kay Dave. Tumingin si Marif sa kanyang anak at sa isang sandali, naintindihan niya ang kanyang tunay na misyon. Hindi lamang siya narito upang maging ina. Siya ang magsisilbing kamay ng batas na hahatak sa mga nagpapanggap na banal mula sa kanilang mga trono. Tay Isko, maraming salamat. Ngayon, alam ko na kung paano ko sila sisingilin. Madiin na sabi ni Marife, ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay tila ba naging isang nagniningning na sulo sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa labas ng dampa, ang tunog ng papalapit na mga yabag sa putikan ay nagpabilis muli sa kanyang dugo. Ang mga anino ni Veronica ay dahan-dahan ng kumukumpas. Bit-bit ang huling utos upang tuluyang patahimikin ang huling saksi ng kanilang kasamaan. Sapat ba ang isang lumang recorder upang gibain ang dambuhalang imperyo ng mga Alcantara? O ang pagkakatuklas naming ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming pangarap bago pa man kami tuluyang makabawi? Ang tunog ng marahang pagkatok sa pinto ay tila ba hudyat ng simula ng isang madugong labanan na kailanman ay hindi inasahan ng tahimik na baybayin ng Navotas. Ibigay mo sa amin ang bata at lumayas ka na sa bansang ito kung gusto mo pang makitang humihinga ang tatay mo. Ang boses ng lalaking pumasok sa dampa ay tila ba galing sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Nakatayo siya sa may pintuan, ang anino niya ay tila isang dambuhalang halimaw na lumalamon sa liit ni Marife. Hawak niya ang isang matalim na kutsilyo na nagniningning sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera. Sa kanyang mga bisig, mahigpit na yakap ni Marife ang kanyang sanggol, ang init ng balat ng bata ay tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas na kailanman ay hindi niya inakalang taglay niya. Naramdaman ni Marife ang marahas na pagpintig ng kanyang puso sa tindi ng takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kalaban, tila ba mga talim na dahan-dahang hinahasa sa gitna ng kadiliman. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng basang lupa at pulbura. Isang marahas na kurot sa kanyang dibdib ang naramdaman niya nang makita ang anyo ng kanyang ama na walang malay sa kabilang sulok. Ang dampa na dati ay kanlungan ng kanilang pamilya ay naging isang marahas na bay na dahan-dahan nang sumasakal sa kanila. Sa isang mabilis na pagkilos, dahan-dahang inabot ni Marife ang isang maliit na kutsilyo sa ibabaw ng kanilang lamesang kawayan. Ang lamig ng bakal nito ay nanunuot sa kanyang balat, isang paalala na sa gabing ito, ang pag-ibig ng isang ina ay sapat na upang maging isang sandatang handang pumatay. Isang marangyang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ang bumasag sa tensyon ng bulwagan. Ang tunog ng pagdulas ng gulong sa putikan ay tila hudyat ng pagdating ng isang reyna ng kasamaan. Bumukas ang pinto ng dampa at pumasok si Veronica, suot ang isang mamahaling seda na robe, habang ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri sa marungis na paligid.
Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila ba isang insulto sa amoy ng hirap na nanunuot sa bawat siwang ng dingding. Tingnan mo ang sarili mo, Marife. Isang basurang nanganak sa gitna ng basura, ang mapanuyang boses ni Veronica ay umalingaw-ngaw sa buong dampa. Dahan-dahan itong lumapit kay Marife, ang kumpas ng kanyang kamay habang hinihipo ang kanyang mga diamante ay puno ng kayabangan. Akala mo ba ay mananalo ka? Binili ko na ang bawat katotohanan sa ospital. Ang DNA test? Isang pirasong papel lang iyon na dumaan sa mga kamay ko para siguraduhing hinding-hindi ka na makakabalik kay Dave. Sino ang maniniwala sa isang tindera ng isdang gaya mo? Naramdaman ni Marife ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang mapansin ang munting pulang ilaw na kumukurap sa ilalim ng lamesa, ang recorder na sadyang inilagay ni Mang Isko kanina. Ang bawat salita ng pag-amin ni Veronica, ang bawat pagyurak nito sa katotohanan, ay dahan-dahan nang nahihigop ng katarungan sa gitna ng dilim. Isang matigas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marife, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot para sa kanyang anak. Ang bay ay tuluyan ng sumara para sa mga nagpapanggap na banal, at sa gabing ito, ang bawat butil ng pawis ni Marife ay magkakaroon na ng ganap na kabayaran. Siguraduhin mong sapat ang ginto mo, Veronica, dahil sa oras na lumabas ang recording na ito, walang mansyong sapat na laki para pagtaguan mo. Ang madiin na bulong ni Marife, ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Naramdaman ni Veronica ang biglang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo nang mapansin ang direksyon ng tingin ni Marife. Ang kislap ng galit sa mga mata ng dalaga ay tila ba naging isang nagniningning na sulo na nagpasilaw sa matanda. Sapat ba ang isang marahas na pag-amin upang gibain ang dambuhalang pader ng mga Alcantara? O ang pagkakatuklas naming ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng aming huling pagkakataon upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa aming dugo at laman? Ang tunog ng marahas na pagpalo ng kuryente mula sa labas ay tila hudyat ng simula ng isang madugong labanan na kailanman ay hindi inasahan ng tahimik na baybayin ng Navotas. Ang katotohanan ay hindi nababayaran ng kahit anong halaga, lalo na kung ang kamay na nag-aabot ng pera ay ang kamay na sadyang pumatay sa aming kaligayahan. Ang boses ni Marife ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa buto ni Dave habang nakatayo sila sa gitna ng mataong palengke ng Navotas. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mabulgar ang ilang bahagi ng plano ni Veronica, ngunit ang sugat sa puso ni Marife ay nananatiling nagnanaknak. Nakatayo ang dalaga sa tapat ng kanyang pwesto. Bitbit ang isang mabigat na basket ng isda habang ang kanyang sanggol ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang maliit na duyan na gawa sa uway. Ang amoy ng lansa at ang init ng sikat ng araw ay tila nanunuya sa presensya ni Dave na nakasuot ng kanyang mamahaling polo. Dahan-dahang lumapit si Dave, ang bawat hakbang niya sa maduming semento ay puno ng pag-aalinlangan at matinding pagsisisi. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Wala na ang maamong Marife na handang sumunod sa bawat utos niya. Ang nakatitig sa kanya ngayon ay isang babaeng may matitigas na balikat at mga matang punong-puno ng katarungan. Ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng nasira, ngunit ang pagkakaibigang pilit nilang itinayo ay tila ba naging isang malabong alaala na lamang. Marif, let me help you. Hindi mo kailangang magpakapagod dito. Bumalik na kayo sa mansyon
para sa bata. Ang pagsusumamo ni Dave, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Inabot niya ang kamay upang hawakan ang siko ng dalaga, ngunit mabilis na umiwas si Marife. Ang tunog ng pagdura ng dalaga sa lupa ay tila bahudyat ng tuluyang pagputol ng kanilang ugnayan. Isang matalim na tunog ng paghampas ng alon sa pampang ang umaling-awngaw sa paligid. Tila ba nakikiramay sa pait ng kanilang pag-uusap. Ang Dave na minahal ko ay namatay na noong gabing pinanood niya akong itapon na parang basura sa labas ng mansyon niyo. Ang malamig na sagot ni Marie Faye. Ang bawat salita niya ay tila mga talim na dahan-dahang humihiwa sa dangal ni Dave. Ang yaman niyo ay papel lamang, Dave. Hinding-hindi niyan mababayaran ang bawat patak ng luha ko habang nag-aagaw buhay ang tatay ko dahil sa inyo. Umalis ka na. Huwag mo nang dungisan ang amoy ng aming buhay ng iyong mga kasinungalingan. Naramdaman ni Dave ang biglang paglamig ng kanyang dugo sa bawat salita ni Marife. Nais niyang lumuhod, nais niyang humingi ng tawad ng paulit-ulit, ngunit naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Marife sa kanyang sariling balikat. Isang marahas na kurot sa kanyang dibdib ang naramdaman niya nang mapansin ang isang maliit na peklat sa braso ng dalaga, ang bakas ng pagkakaladkad sa kanya noon. Ang bay ng kasinungalingan ni Veronica ay naging matagumpay, hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa kawalan ng tiwala ni Dave sa kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Tinalikuran ni Marife si Dave at nagsimulang mag-asikaso ng kanyang mga suki. Ang tunog ng pag-iingay ng mga mamimili at ang mahinang musika mula sa isang lumang radyo sa palengke ay tila naging isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila. Nanatiling nakatayo si Dave sa gitna ng kalsada, pinapanood ang papalayong anyo ng babaeng nagturo sa kanya kung paano muling huminga. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang nagdurugong pagsisisi. Sapat ba ang pagbibitiw ko bilang chairman upang mabura ang bawat latay ng pighati sa puso ni Marife? O ang pag-alis kong ito sa mansyon ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya sa gitna ng kapayapaan? Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng orasan sa kanyang puso ay tila ba bibilang na lang ng bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagdilim ng bawat pangarap na itinanim nila sa putikan. Ang katarungan ay hindi isang negosyo na maaari mong tawaran dahil ang bawat titik ng katotohanan ay isinulat sa dugo ng mga taong sadyang kinalimutan ng inyong kapangyarihan. Ang boses ni Marife ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali habang nakaupo siya sa loob ng isang maliit at maalikabok na opisina ng isang pro bono lawyer sa dulo ng kalsada. Ang amoy ng lumang papel at tuyong tinta ay nanunuot sa kanyang mga pandama, isang mundong napakalayo sa nagniningning na Alcantara Tower. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga daliri habang inilalapag niya ang asul na folder sa ibabaw ng lamesa. Isang folder na naglalaman ng bawat ebidensya ng panloloko ni na Veronica at Doña Mercedes. Ang bawat pahina nito ay tila ba mga talim na dahan-dahang hinahasa ni Marife upang tuluyang itumba ang dambuhalang pader ng kasinungalingan. Attorney Santiago, kailangan nating masigurado na hindi nila ito mabibili. Ang bawat lagda rito ay peke
At ang bawat salita ni Veronica sa recording na ito ay sapat na upang mabulok siya sa rehas. Ang madiin na sabi ni Marife, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang katarungang matagal nang nag-aantay. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng panunumpa na kailanman ay hindi niya tatalikuran. Sa tabi niya, nakaupo si Mang Isko. Mahigpit ang hawak sa kanyang lumang sombrero. Ang anyo nito ay puno ng kaba, ngunit may matatag na paninindigan. Dahan-dahang kinuha ng abogado ang recording device mula kay Mang Isko. Ang tunog ng marahang pagpindot sa button ay lumikha ng isang mahinang ugong sa tahimik na silid. Habang pinapakinggan nila ang huling pag-uusap ni Don Alejandro at Mercedes, ang bawat salita ng pagtatapat ng Don tungkol sa kanyang tunay na asawa ay tila ba naging isang marahas na kidlat na sumunog sa huling depensa ng mga Alcantara. Naramdaman ni Marife ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang marinig ang huling hiling ng ama ni Dave. Isang hiling na sadyang ibinaon ni Mercedes sa ilalim ng lupa upang makuha ang yaman. Hindi lang pala ang DNA ni Baby ang pinaglaruan nila, Marife, ang pabulong na revelasyon ni Attorney Santiago habang binabasa ang mga lumang hospital records mula sa Quezon. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng puso ni Marife ay tila ba sumasabay sa kaba ng katarungan. Ayon sa mga dokumentong ito, si Doña Mercedes ay kailanman ay hindi nagdalang tao. Ang lahat ng karapatan niya bilang tagapagmana ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Si Dave. Si Dave ay hindi biological son ni Mercedes. Naramdaman ni Marife ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa tindi ng gulat. Ang lalaking minaliit siya, ang lalaking pinanood siyang itapon, ay biktima rin pala ng isang dambuhalang bay na inilatag ng babaeng tinawag nitong ina. Nanuyot ang kanyang bibig, ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang latay ng kahihiyan. Tumingala siya at nakita ang kislap ng katarungan sa monitor ng computer. Isang hudyat na ang gabi ng paghuhukom ay mabilis na dumarating para sa mga nagpapanggap na banal. Sapat ba ang isang lumang hospital record upang gibain ang kaharian ng mga Alcantara? O ang pagkakatuklas naming ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni Dave upang mahanap ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Ang tunog ng marahas na pagpihit ng pinto sa labas ay tila hudyat na. Ang mga anino ni Veronica ay dahan-dahan ng kumukumpas upang bawiin ang huling alas na hawak ni Marif. Ang ballroom ng Grand Alcantara Hotel ay nababalot ng kislap ng mga diamante at ang nakalulunod na amoy ng mamahaling sampagita. Si Doña Mercedes ay nakatayo sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamalapad ng ngiti, nagpapanggap na isang anghel ng kawanggawa sa harap ng mga elitistang panauhin. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang hinihipo ang kanyang mga alahas ay puno ng moral na pagkabulok, tila ba ang buong mundo ay nakaluhod sa kanyang paanan. Sa tabi niya ay si Veronica na nagniningning sa kanyang puting gown, tila ba isang inosenteng birhen na handang makipag-isang dibdib sa tagapagmana ng mga Alcantara. Naramdaman ni Dave ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatayo sa tabi ni Veronica. Ang bawat flash ng kamera ng mga mamamahayag ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang sariling dangal. Inayos niya ang kanyang kurbata. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng katotohanang matagal na niyang pilit na kinakalimutan.
Ladies and gentlemen, tonight we celebrate the continuity of the Alcantara legacy, ang formal na anunsyo ni Mercedes na sinundan ng malakas na pagpalakpak. Ang tunog ng mga basong kristal na nagtatamaan ay tila ba musikang nagdiriwang sa tagumpay ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng katuwaan, biglang bumukas ang dambuhalang pintuan ng ballroom. Ang tunog ng marahang pag-ikot ng mga bisagra ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan sa buong bulwagan. Isang anyo ang lumitaw mula sa gitna ng dilim. Isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na bestida pero nagniningning sa isang uri ng kagandahang hindi nabibili ng ginto. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan, maingay at puno ng katiyakan, si Marife. Bit-bit niya sa kanyang mga bisig ang kanyang sanggol, tila ba isang anghel na handang sumabak sa apoy ng katuruan. Marife, anong kalapastanganan ito? Guards, ilabas ang hampas lupang ito. Ang bulyaw ni Doña Mercedes, ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng galit at moral na pagkabulok. Isang matalim na tawa ang kumawala sa mga labi ni Veronica habang dahan-dahan itong lumalapit kay Marife. Hindi ka talaga natututo, no? Gusto mo bang kalad ka rin kita palabas gaya ng ginawa namin noon? Ang pabulong na banta ni Veronica na tila ba isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang nag-aapoy na katotohanang nais ng sumabog. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dave at nakita niya rito ang isang matinding gulat at panghihinayang. Hindi ako narito upang mamalimos, Doña Mercedes. Narito ako bilang isang panauhing may dalang katotohanang hinding-hindi nyo kayang ibaon sa ilalim ng inyong mga diamante, madiin na sabi ni Marife. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Inilabas ni Marife ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang kislap ng screen ng dambuhalang projector sa likuran ng entablado ay biglang nagbago. Naramdaman ni Doña Mercedes ang biglang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo nang makita ang unang frame ng video. Ang frame na nagpapakita sa kanya na may kausap na isang hindi kilalang lalaki tungkol sa pagkamatay ng tunay na ina ni Dave. Ang bay ay tuluyan ng sumara at sa gabing ito, ang kislap ng ginto ay siya nang magsisilbing mitya ng tuluyang pagguho ng imperyo ng mga Alcantara. Sapat ba ang isang marangyang gala upang itago ang nagbubulok na budhi ng isang pamilya? O ang pagdating ni Marife ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat kasinungalingang itinanim ni na Mercedes at Veronica? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga kamera ng media ay tila ba hudyat na ang katarungan ay narito na upang singilin ang bawat patak ng dusa. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay naging isang dambuhalang alon ng pagkamuhi nang marinig ng lahat ang boses ni Veronica sa dambuhalang screen. Siguraduhin mong mapapalitan ang DNA sample. Hindi pwedeng maging anak ni Dave ang batang iyan kung gusto nating makuha ang yaman. Ang bawat salita ni Veronica sa recording ay tila mga marahas na kidlat na sumunog sa huling pader ng kanyang kasinungalingan. Naramdaman ni Veronica ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagbasag nito ay tila ba hudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Nakatayo si Marife sa gitna ng entablado. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay mas nagniningning pa sa kahit anong diamante sa loob ng bulwagan.
Inilabas niya ang orihinal na DNA results na may selyo ng Interpol at inihagis ito sa paanan ni Doña Mercedes. Heto ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa putik. Ang batang ito ay isang tunay na Alcantara, hindi dahil sa inyong apelyido, kundi dahil sa dugong kailanman ay hindi ninyo mapapalitan, madiin na sabi ni Marife. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Naramdaman ni Dave ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang mapagtanto ang tindi ng panlilinlang na ginawa sa kanya ng mga taong itinuring niyang pamilya. Humakbang siya palapit kay Marife. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pighati at pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang screen ay muling nagpalit ng anyo. Doon ay lumabas ang mga dokumento ng tunay na pagkakakilanlan ni Doña Mercedes. Isang babaeng kailanman ay hindi nanganak at sadyang ninakaw ang posisyon ng tunay na ina ni Dave. Hindi. Isang malaking kasinungalingan ito. Magnanakaw ka, Marife. Ang hiyaw ni Doña Mercedes na tila ba hiyaw ng isang hayop na wala ng takbuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang naniwala. Ang kaisa-isang board member na kanina ay tahimik, si Don Teodoro, ay dahan-dahang tumayo at hinarap ang matanda. Sapat na ang dula-dulaan, Mercedes. Matagal na naming alam ang tungkol sa iyong mga palsipikadong dokumento. Naghihintay lamang kami ng sapat na ebidensya mula sa mga taong sadyang inapi mo. Isang marahas na tunog ng pagpihit ng pintuan ang narinig sa dulo ng ballroom. Pumasok ang mga autoridad, ang kalansing ng mga bakal na posas ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan gaya ng isang hatol ng kamatayan. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Veronica, na ngayon ay humahagulgol na sa takot at pighati. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila pagtatapos ng isang mapait na panaginip ng karangyaan. Pinanood ni Marife ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway nang may isang malalim na habag, ngunit nananatiling matatag ang kanyang tindig. Naramdaman ni Dave ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa harap ni Marife. Ang bawat butil ng luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding hiya o kahihiyan na naging lason sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Marife, patawad. Patawarin mo ang isang lalaking nabulag ng yaman at nakalimutan ang bango ng katapatan. Ang garalgal na pagsusumamo ni Dave habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Ngunit sa halip na sumama sa kanya, dahan-dahang umatras si Marife. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang sanggol. Ang bango ng navotas na kumapit sa kanyang damit ay tila naging isang banal na baluti sa gitna ng marangyang ballroom. Tinitigan niya si Dave sa huling pagkakataon at doon nakita ng lahat ang talim ng katarungang hinaluan ng kapayapaan. Sapat ba ang pagluhod ng isang bilyonaryo upang burahin ang bawat latay ng pait sa aming nakaraan? O ang gabi na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya? Ang bay ng mga Alcantara ay tuluyan ng nasira, ngunit ang pusong pinunit ng kasinungalingan ay mayroon pang mahabang landas na tatahakin patungo sa tunay na paghilom. Walang halaga ang iyong gintong korona kung ang bawat hiyas nito ay nabahiran na ng dugo ng mga taong sadyang pinatay mo sa iyong kasakiman. Ang boses ni Marife ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng nagkakagulong mga panauhin sa loob ng Grand Alcantara Ballroom.
Nakatayo siya sa gitna ng entablado, mahigpit na yakap ang kanyang anak, habang ang kanyang paningin ay nakatutok sa bakanteng upuan ni Doña Mercedes. Ang amoy ng mamahaling wine at ang nakalulunod na bango ng mga bulaklak ay mabilis na napalitan ng amoy ng takot at pighati. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng katarungang matagal nang ipinagkait sa kanyang pamilya. Sa labas ng hotel, sa madilim at maulan na parking lot, ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay umalingaw-ngaw gaya ng isang desperadong pagtakas. Si Doña Mercedes, suot ang kanyang nadumihang gown at gulo-gulong buhok, ay pilit na binubuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Ngunit bago pa man niya mapaandar ang makina, isang dambuhalang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ang tumama ng diretso sa kanyang mukha. Ang kislap ng katarungan ay tila ba naging isang nagniningning na sulo na naglantad sa kanyang tuluyang pagbagsak. Mercedes Alcantara, wala ka ng takbuhan. Isuko mo na ang iyong sarili. Ang madiin na pahayag ng opisyal na sinundan ng tunog ng pagpihit ng pintuan ng sasakyan. Naramdaman ni Mercedes ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang bay na sadyang inilatag niya para kay Marie Faye ay siya rin palang magiging sarili niyang libingan. Ang kislap ng mga diamante sa kanyang leeg ay tila ba naging malabong liwanag na lamang sa tindi ng kahihiyang dahan-dahan siyang nilalamon. Dinala si Mercedes pabalik sa loob ng ballroom, nakaposas at nakatungo sa harap ng mga mamamahayag na kanina ay tinitingala siya. Ang matinding hiya ay nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao nang makita niya si Mang Isko na nakatayo sa tabi ni Marife. Mercedes, hindi mo na maibabalik ang bawat buhay na kinuha mo, pero masisiguro kong ang bawat segundo ng iyong buhay sa loob ng rehas ay magiging paalala ng iyong kasamaan. Ang madiin na bulong ni Isko na tila ba isang banal na hatol. Naramdaman ni Mariv ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan nang makita ang tuluyang pagbagsak ng reyna ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Dave, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, wasak na wasak ang anyo dahil sa tindi ng pagsisisi. Ang kislap ng katarungan sa mga mata ni Marife ay hinaluan ng isang malalim na habag, hindi para sa yaman ng mga Alcantara, kundi para sa lalaking naging biktima rin ng sarili nitong kadugo. Sa mga sandaling iyon, ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw. Iniwan ang bawat piraso ng kanilang mga puso na dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Sapat ba ang pagkakakulong ng mga kaaway upang mabura ang bawat latay ng pighati sa aming nakaraan? O ang gabi na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang muling maging isang tunay na pamilya sa gitna ng kapayapaan? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga kamera ng media ay tila ba hudyat na ang katarungan ay narito na, at ang bango ng sampagwita sa paligid ay naging amoy ng isang bagong umagang punong-puno ng pag-asa. Hindi lahat ng luhang pumapatak ay tanda ng pagsuko, dahil sa gabing ito, ang aking pag-iyak ay ang huling paghuhugas sa bawat bakas ng duming iniwan ninyo sa aking dangal. Ang boses ni Marife ay mahinahon, tila isang banayad na agos ng dagat sa madaling araw. Ngunit ang bawat salita niya ay may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom, pinaliligiran ng mga naglalakihang haligi na gawa sa ginto at kristal. Ngunit sa kanyang paningin, ang marangyang silid na ito ay isa na lamang malaking basurahan ng mga pangarap. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Mercedes
na naiwan sa hangin ay tila naging nakakasulasok na usok na nais na niyang takasan. Naramdaman ni Marife ang paghigpit ng kanyang pagkakahawak sa kanyang anak. Ang init ng katawan ng sanggol ay ang kaisa-isang katotohanang pinanghahawakan niya sa gitna ng mundong puno ng pagkukunwari. Dahan-dahang lumapit si Dave. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang mabigat na tunog, isang ritmo ng pagsisisi na kailanman ay hindi niya naisip na mararamdaman. Muli siyang lumuhod sa harap ni Marife. Ang kanyang barong ay gusot na at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pighati. Marife, pakiusap, manatili kayo rito. Ibibigay ko ang lahat. Ang posisyon, ang yaman, ang pangalang Alcantara. Hayaan mong bumawi ako sa bawat segundo ng iyong pagtitiis. Ang garalgal na pagsusumamo ni Dave habang sinusubukang abutin ang dulo ng bestida ng dalaga. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan, isang bara na tila bagawa sa semento na ayaw lumubog. Tinitigan niya ang lalaking naging mitya ng kanyang pinakamabigat na dusa. Isang marahas na kurot sa kanyang puso ang naramdaman niya nang maalala ang gabi nang itaboy siya sa ulan habang si Dave ay nanonood lamang. Ang yaman mo, Dave, ay tila isang gintong rehas na sumakal sa aming buhay. Ang kailangan namin ay hindi ang iyong milyon-milyon, kundi ang kapayapaang nahanap namin sa gitna ng hirap, ang malamig na sagot ni Marife. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Dave sa kanyang bestida, isang pagkilos na tila ba pagputol sa huling hibla ng kanilang ugnayan. Patawad, Dave. Pinapatawad kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng poot mo sa aking puso. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ako sa kulungang ito. Pagpapatuloy ni Marife habang dahan-dahang tumatalikod patungo sa pinto. Ang bango ng sampagita mula sa labas ay tila ba tumatawag sa kanya, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa labas ng hotel na ito, may isang mundong marangal na naghihintay sa kanya. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno ng bigat ng katarungan, ngunit may kasamang gaan ng kalayaan. Naramdaman ni Dave ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo habang pinapanood ang papalayong anyo ni Marife. Ang kislap ng diamante sa paligid ay naging malabong liwanag na lamang sa tindi ng dilim na dahan-dahang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng katahimikan ng ballroom, dahan-dahang kinuha ni Dave ang isang pilak na pluma mula sa kanyang bulsa. Ang tunog ng pagdulas ng tinta sa isang blankong papel ay tila ba musikang nagbabadya ng kanyang sariling pagbagsak. Doon, isinulat niya ang kanyang formal na pagbibitiw bilang chairman ng Alcantara Group, ang huling sakripisyo ng isang lalaking nahanap ang katotohanan ngunit nawalan ng pag-ibig. Sapat ba ang pagbibitiw sa kapangyarihan upang mabura ang bawat latay ng pighati sa aming nakaraan? O ang aming muling paglayo ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya? Ang tunog ng marahang pagpihit ng dambuhalang pintuan ng hotel ay tila ba hudyat na ang katarungan ay narito na upang tuldukan ang bay ng kasinungalingan habang si Marife ay dahan-dahang naglalakad patungo sa sikat ng araw sa Navotas. Ang sikat ng araw sa palengke ng Navotas ay tila mas malupit sa umagang ito. Tumatagos sa bawat butas ng yero at nagpapatuyo sa bawat patak ng pawis na ibinubuhos ni Marife. Nakatayo ang dalaga sa tapat ng kanyang pwesto,
Maingat na inaayos ang mga tumpok ng galunggong at bangus, habang ang kanyang sanggol ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang basket sa gilid. Ang amoy ng lansa at ang ingay ng mga mamimili ay ang kanyang naging bagong musika, isang mundong malayo sa malamig at tahimik na mansyon ng mga Alcantara. Naramdaman ni Marife ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit ang kislap ng katapatan sa kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Isang marahang tunog ng paglapag ng mabigat na basket ang narinig ni Marife sa kanyang tabi. Inakala niyang isa ito sa mga kargador na madalas tumutulong sa kanya, ngunit nang dahan-dahan siyang lumingon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa gitna ng maputik na kalsada, nakatayo si Dave. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot siya ng isang simpleng puting t-shirt na bahagyang may mantsana ng dumi at ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay lamang sa pagtitipa sa computer, ay nanginginig na sa tindi ng bigat ng basket na kanyang bitbit. Anong ginagawa mo rito, Dave? Mahinang tanong ni Marife, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na sa tindi ng gulat. Hindi agad sumagot si Dave. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basket at pinunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang braso. Ang anyo niya ay puno ng kapaguran, ngunit may isang matibay na paninindigan na kailanman ay hindi nakita ni Marife noon sa loob ng opisina. Narito ako upang matutunan ang bango ng iyong mundo, Marife. Narito ako upang magsimula sa pinakaibaba, gaya ng ginawa mo. Ang boses ni Dave ay puno ng katapatan na tila ba naging isang mainit na kumot sa nanginginig na pakiramdam ni Marife. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, si Dave ay naging bahagi ng buhay sa palengke. Ang tunog ng marahang pagtalsik ng tubig habang naglilinis siya ng mga batya at ang amoy ng usok ng mga sasakyan ang naging bago niyang kapaligiran. Naramdaman ni Dave ang hapdi ng bawat paltos sa kanyang mga palad, gaya ng hapdi ng bawat pagsisisi sa kanyang puso. Pinapanood siya ni Marife mula sa malayo. Nakikita ang dahan-dahang paglambot ng anyo ng dating bilyonaryo sa tapat ng katotohanan ng kahirapan. Ang bay ng kanilang nakaraan ay dahan-dahan na ring natutunaw sa bawat butil ng pawis na ibinubuhos ni Dave sa piling ni Mang Isko. Ngunit ang kanilang tahimik na paghilom ay biglang binasag ng isang marahas na tunog mula sa dulo ng pier. Isang dambuhalang crate ng mga kagamitan ang biglang bumigay mula sa pagkakasabit sa crane, dahan-dahang bumabagsak patungo sa kinalalagyan ni Marife na abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang marinig ang hiyaw ng babala ng mga tao sa paligid. Ang bawat segundo ay tila bumabagal sa kanyang paningin, habang ang dambuhalang anino ng bakal ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang liwanag. Sa isang iglap, naramdaman ni Marife ang isang malakas na tulak sa kanyang balikat. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa gilid, tumama sa mga sako ng yelo, habang ang isang marahas na tunog ng pagbagsak ng crate sa semento ay umalingaw sa buong pier. Ang alikabok at usok ay pumuno sa hangin, tila ba mga anino ng kamatayan na muling sumisilip. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita ni Marife si Dave na nakahiga sa ilalim ng bahagi ng wasak na crate. Ang kanyang mukha ay puno na ng dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa dalaga nang may isang pamilyar na pangako ng proteksyon. Sapat ba ang isang marahas na sakripisyo upang tuluyan ng mabura ang bawat latay ng pagkakanulo? O ang aksidenteng ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni na Dave
at Marife na mahanap ang tamang timpla ng kanilang kaligayahan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga tao patungo sa kinalalagyan nila ay tila bahudyat na ang katarungan ay mayroon laging katuwang na trahedya sa gitna ng pag-ibig. Walang kasing lamig ang pakiramdam ng isang kamay na dahan-dahang nawawalan ng init, lalo na kung ang kamay na iyon ang kaisa-isang humatak sa iyo mula sa bingit ng kamatayan. Ang boses ni Marife ay tila isang naghihingalong bulong habang nakaupo siya sa isang matigas na bench sa labas ng operating room. Isang oras na ang nakalilipas mula nang isugod si Dave sa ospital matapos siyang sagipin mula sa bumagsak na crate sa pier. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila ba bawat saksak sa kanyang puso. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na puting ilaw ng hallway ay tila nagsisilbing piping saksi sa kanyang pighati. Mahigpit niyang yakap ang kanyang anak, habang ang bawat luha na pumapatak sa noo ng sanggol ay tila ba mga panalangin para sa buhay ng lalaking itinapon niya noon, ngunit hindi pala niya kayang mawala. Naramdaman ni Marife ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, tinatanggal ang kanyang maskara habang ang anyo nito ay puno ng matinding pagod. Ligtas na siya, Miss Dimalanta. Himalang hindi tinamaan ang kanyang mga vital organs, pero kailangan niya ng mahabang panahon para maghilom. Ang mahinahong pahayag ng doktor na tila ba naging isang malambot na kumot sa nanginginig na kalooban ni Marife. Naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang katarungan ay hindi lamang pala ang pagpapakulong sa kaaway, kundi ang pagkakataong maitama ang bawat maling akala sa gitna ng pag-ibig. Lumipas ang ilang linggo. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Navotas ay banayad na humahaplos sa mga alon habang dahan-dahang naglalakad sina Marif at Dave sa puting buhangin. Wala na ang mga tubo sa katawan ni Dave, tanging isang benda na lang sa kanyang balikat ang natira. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na polo at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kapayapaang kailanman ay hindi niya nahanap sa loob ng kanyang mansyon. Nakaupo si Mang Isko sa malayo, pinapanood ang dalawa habang hawak ang sanggol na masayang naglalaro sa buhanginan. Marif, may gusto sana akong ipakita sa iyo, mahinang sabi ni Dave habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit at lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Iyon ang original na marriage pregnancy contract, ang dokumentong naging mitya ng kanilang pagtitiis. Sa isang marahang pagkilos, kinuha ni Dave ang isang lighter at sinilaban ang dulo ng papel. Pinanood nila kung paano lamunin ng apoy ang bawat titik ng kasinungalingan hanggang sa ang lahat ay maging itim na abo na lamang na tinangay ng hanging amihan. Tapos na ang kontrata, Marife. Wala na tayong obligasyon sa isa't isa dahil sa pera, pagpapatuloy ni Dave habang dahan-dahang lumuluhod sa tapat ng dalaga. Hindi ito ang pagluhod ng isang bilyonaryong humihingi ng awa. Ito ay ang pagluhod ng isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na tahanan. Inilabas niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang palad. Isang simpleng singsing na gawa sa pinakinis na kabibe mula sa dagat ng Navotas. Maaari bang simulan natin ang isang bagong sumpaan? Hindi bilang chairman at manggagawa, kundi bilang dalawang pusong tapat na handang harapin ang bawat alon ng magkasama. Naramdaman ni Marif ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang kislap ng kaligayahang kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan pagkatapos ng bagyo.
Dahan-dahan siyang tumango. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Dave. Sa sandaling iyon, ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, iniwan ang bango ng sampagita at ang tamis ng isang bagong pangako. Ngunit sa gitna ng kanilang yakap, isang marahang tunog ng pagpihit ng gulong sa buhanginan ang narinig nila mula sa likuran. Isang matandang babaeng nakasuot ng itim na belo ang dahan-dahang lumalapit. Bitbit ang isang huling lihim na kailanman ay hindi pa nila tuluyang nabubuksan. Sapat ba ang isang singsing na gawa sa kabibe upang protektahan ang aming bagong pangarap mula sa mga anino ng nakaraan? O ang pagdating ng misteryosong babaeng ito ang siyang magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya sa gitna ng kapayapaan? Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa cellphone ni Dave ay tila ba hudyat na ang katarungan ay mayroon pang huling paniningil na kailangang gawin. Ang bawat butil ng buhangin na dumidikit sa aming mga paa ay tila mga piping saksi sa isang kwentong nagsimula sa isang marahas na kontrata, ngunit nagtapos sa kislap ng isang tunay na sumpaan. Sa ilalim ng naglalakiyang mga ulap na nagkukulay ginto dahil sa papalubog na araw, ang dalampasigan ng Navotas ay naging isang banal na bulwagan. Wala na ang lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Ang tanging nararamdaman ni na Marif at Dave ay ang init ng kamay ng bawat isa na mahigpit na magkahawak. Ang amoy ng sampagita at sariwang dagat ay tila isang banal na insenso na naglilinis sa bawat sulok ng kanilang mga sugatang puso. Naging sentro ng lahat ang pagdating ng babaeng nakabelo. Nang dahan-dahang alisin nito ang itim na tela sa kanyang mukha, naramdaman ni Dave ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang mga mata ng babae, ang mga matang eksaktong kawangis ng sa kanya, ay punong-puno ng mga luhang 3 dekada nang naghihintay na pumatak. Si Elena, ang ina ni Dave, na sadyang binura ni Doña Mercedes sa kasaysayan upang manatili ito sa kapangyarihan. Anak, Dave, ang garalgal na bulong ni Elena na tila ba isang mahinang awit na nagpahilom sa bawat latay ng pait sa kaluluwa ng binate. Naramdaman ni Dave ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay naging isang marahas na pasasalamat sa tadhana. Nagsimula ang seremonya sa gitna ng tawanan at katuwaan ng mga mangingisda at tindera. Nakatayo sina Marife at Dave sa tapat ng isang dambanang gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga lunti ang dahon ng niyog. Wala ang mga diamanteng ipinagmamalaki ni Veronica. Ang tanging nagniningning sa dalampasigan ay ang mga mata ni Marife na nahanap na ang kanyang tunay na kinalalagyan. Ang tunog ng mga palakpakan ng mga tao ay tila ba isang martsa ng tagumpay na umaling-awngaw hanggang sa dulo ng pier. Hindi mo kailangan ng kontrata para maging reyna, Marife. Dahil sa mundong ito, ikaw ang kaisa-isang katotohanang pinili ko. Ang pabulong na panunumpa ni Dave habang dahan-dahang isinusuot ang singsing na gawa sa pinakinis na kabibe sa daliri ng dalaga. Dahan-dahang lumapit si Elena at binuhat ang kanyang apo, isang munting sanggol na simbolo ng isang bagong henerasyon na hindi na kailanman muling magiging alipin ng ginto. Ang bay ng mga Alcantara ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng init ng katarungan. Nabalitaan nilang si Veronica at Doña Mercedes ay nananatili na sa likod ng mga rehas, binabayaran ang bawat kasinungalingang kanilang itinanim. Wala nang galit sa puso ni Marife para sa kanila.
Ang kanyang pagpapatawad ay hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang pamilya sa isang buhay na walang dalang mabigat na kadena ng poot. Habang ang langit ay nababalot ng kulay kahel at lila, dahan-dahang isinandal ni Marife ang kanyang ulo sa balikat ni Dave. Ang tunog ng mahinang paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila ba isang oyayi na nagpapatulog sa mga multo ng nakaraan. Dave, tapos na ang ulan, mahinang bulong ni Marife. Hinalikan ni Dave ang kanyang noo, isang haplos na puno ng pangakong hinding-hindi na muling mababaklas. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha ng kanyang korona. Nahanap niya ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna ng katapatan. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay narito na, nagniningning gaya ng unang bituin sa gabing ito. Sabji. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Navotas ay tila isang banayad na haplos ng katarungan, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat butil ng buhangin na naging saksi sa aking mahabang paglalakbay. Nakatayo si Marife sa balkonahe ng kanilang bagong gawang bahay, isang simpleng tahanan na hindi itinayo sa kasakiman, kundi sa pagpahalaga sa bawat patak ng pawis na aming ibinuhos. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga namumukadkad na sampagwita sa hardin ay tila isang himig ng kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang amoy ng dumi ng palengke na dati ay ikinahihiya niya, at wala na rin ang nakakasakal na bango ng mansyong Alcantara. Ang bawat hininga niya ngayon ay malaya na mula sa tanikala ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Dave mula sa likuran at yumakap sa kanyang baywang. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat ng asawa. Ang bango ng kanyang malinis na pabango ay humahalo sa amoy ng dagat na dala ng hangin. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Tanging ang init ng pasasalamat at paghanga, ang mababakas sa anyo ng lalaking natutong ibaba ang kanyang corona para sa kaisa-isang katotohanang nagligtas sa kanya. Ready na ang lahat para sa opening ng Navotas Seafood Cooperative bukas, love. Maraming mangingisda ang naghihintay sa atin. Mahinang bulong ni Dave, ang boses niya ay puno ng kapayapaang kailanman ay hindi niya nahanap sa ginto. Nabalitaan nilang si Veronica at Doña Mercedes ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Binabayaran ang bawat kasinungalingan at pagnanakaw na kanilang ginawa. Wala nang galit sa puso ni Marife para sa kanila. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang naging tama ang lahat ng dusa, kundi ang pagpili na palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena ng poot. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal, at ang bawat latay ng nakaraan ay nagsisilbi na lamang na paalala ng kanilang katatagan. Si Elena, ang tunay na ina ni Dave, ay masayang nag-aalaga sa kanyang apo sa loob ng silid. Ang tunog ng kanyang mahinang pag-awit ay tila ba isang banal na oyayi na nagpapatulog sa mga multo ng kahapon. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga araw na malakas ang unos at may mga gabi na ang bawat alon ay tila gustong lamunin ang iyong dangal. Ngunit natutunan ni Marife na hanggat mayroon kang katapatan sa iyong dibdib at lakas na nanggagaling sa tunay na pag-ibig, laging may baybaying naghihintay para sa iyong paghilom. Ang orihinal na kontrata na sadyang sinunog na nila ay isa na lamang abong tinangay ng hangin, pinalitan ng isang bagong sumpaan
na hinding-hindi na muling mababaklas ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Sa huling sulyap ni Marife sa papalubog na araw, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tamang timpla ng kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagyakap sa bawat latay ng nakaraan hanggang sa ito ay maging isang matatag na pundasyon ng isang masayang bukas. Ang sanggol na nagsimula sa isang pirasong papel ay siya na ngayong nagniningning na diamante ng katarungan sa gitna ng kanilang pamilya.